Yan po yung baby namin. Dumodedi siya. Pagkatapos ng pinaliguan si Lola, siya naman ay papaliguan ko. Alam niyo naman po na yung paghalaga ng isang matanda ay grabe, nag-iiba yung mga ugali nila, lalo na kung wala sila sa katinuhang isip, lalo na kung sila po ay naghihiba na po. Minsan nakaka-irita din, pero yun ang hindi pwedeng pagpaliban, kasi nga minsan talagang magulo sila, lalo na yung nagre-rewind sila, sinasabi nila yung dati nilang mga ginagawa, kung ano yung mga trabaho nila before, kung ano yung mga palagi yung everyday na routine nila for everyday. Yan ang lagi nilang binabanggit. Kaya tuloy minsan hindi sila nakakatulog, kahit ano pang gawin mo sa kanila. Minsan hindi ka nila nakikilala kahit pa inumin mo ng gamot. Kaya si Lola kagabi, hindi siya nakatulog. Kaming lahat ay napuyat. Kasi nga nagsisigaw siya kung sino-sino yung mga tinatawagan niya. Pero lagi naman siyang kumakain. Ganun lang. Pero sa ngayon, dahil pagkatapos na siyang naligo, nakatulog na din siya. Pinainom ng gamot, gatas. Pero pagkain, siguro 2 o 3 subo lang, ayaw na niya. Dahil sabi nga niya, ayaw na yung isda. Marunong pang pumili ng mga ulam niya. At least kahit papano ay kaya, alam pa niya. Pero minsan, yung meron time na wala na siyang alam, merong time na normal lang isip, meron time na yung dati ang naiisip niya, nare-rewind niya, yun lang. Kaya yung pag-aalaga ng matanda, hindi biro. Kaya kailangan ay matyaga ka lang at itrato mo sila parang yung normal lang, ganun. Wag mo isipin na ay matanda na siya, ganun. Dapat talaga yung normal na buhay, parang ganun lang, para hindi ka may stress or mahirapan. Sige po, hanggang dito na lang po. Bye-bye po. Wednesday na po tayo ngayon. Dahil pa po yung mga nagtatrabaho sa ibang kumpanya, 8 hours lang natatapos na yung duty mo. Pero dito, straight duty ka at wala kang kapalitan. Yun lang. Thank you and God bless. Share ko lang po kung paano po mag-alaga ng isang matanda at sa mga baby. Thank you and God bless.